Hello everyone, tayo po ay magpatuloy dito sa pag-prepare ng self-monitoring report and we are in Module 5 of the Presidential Decree 1586. Isang module ng self-monitoring report na very important kasi ito po ay nagpapakita rin ng ating mga activities, compliances sa PD 1586. Especially for those who are ECC holder, kung mayroon tayong Environmental Compliance Certificate, ito ang module na relevant. And of course, yung may mga Certificate of Non-Coverage, hindi naman irrelevant ito, meron pa ring portion na applicable sa atin. So you can prepare your environmental compliance certificate dahil kailangan nyo yan dito sa preparation ng Module 5 ng self-monitoring report. What are the information needed in this module? We have the ambient air quality monitoring result, especially kung sa ating environmental compliance certificate, ni-require tayo ng ambient air monitoring. So, kailangan nating i-comply ang condition niyan sa pagdating sa requirement ng ambient air quality monitoring. Sa ibang banda rin, yung pong mga mayroong permit to operate, may mga kadalasang requirement sa permit to operate APSI na mag-conduct ng ambient air sampling. At dito, ang result nilalagay natin. So yung ating Certificate of Analysis issued by EMB accredited environmental laboratory, yung result na naka-reflect sa result of laboratory analysis. Particularly pagdating sa noise level, carbon monoxide, NOx, particulates, kung ano ang nasa result, ilalagay lang natin dito yan. Samantalang may iba't ibang stations or locations kung saan kumukuha ng ambient air in sample. So we can indicate dito sa unang box yung station. Kung meron tayong multiple station, station 1, station 2, kung ilan po yan, i-indicate lang natin yung number ng station at saka yung pong date kung kailan nag-conduct ng ambient air sampling. At saka syempre yung result ng ating ah, analysis. Kung yung mga value nito nakasulat sa Certificate of Analysis, i-indicate lamang po dyan. So it's up to the evaluator to determine kung may non-compliance, may exceedance sa standard set by DNR. So kung ilang stations ang kinuhanan ng sample at mayroong result of lab analysis, i-indicate yan dito. Ano po, we can click this button plus icon to add more rows to the table. Ano po? Sunod niyan, meron pa tayo ditong ambient water. Ito naman yung mga nearest water body na kung saan kung ang ating project ay mayroong direct wastewater discharge at doon sa ating environmental compliance certificate nakalagay na sa condition na mag-conduct ng ambient water quality monitoring. So it's up to the EMB kung ilalagay yung condition niyan doon sa environmental compliance certificate. So as a PCO, we just check kung doon sa ating ECC mayroong condition ng ah, sampling of ambient water. Kadalasan may mga project malapit sa ilog, kadalasan may mga project malapit sa coastal water. Kung meron tayong mga conditions sa ACC na kailangang magkaroon ng ambient water quality monitoring, gagawin natin yan. So we can just indicate the station, parehas po ito nung nandito sa itaas, anong station, anong date kung kailan nag-conduct ng water sampling at yung result ng laboratory analysis.
Pero kung wala po, sa ambient air, sa ambient water na requirement for its sampling and analysis base sa condition, kung wala, we can indicate not applicable, syempre. Ano po? Ang pangatlo, we have the other ACC conditions. Merong mga conditions na naka-indicate sa ating environmental compliance certificate. Mababa na dyan ang 5 condition. So you can check your environmental compliance certificate, general condition, i-indicate natin dito po yan, ano yung mga conditions na nakasulat doon. So for example, that the proponent shall do the following, that green buffer zones and tree planting shall be established within and along the periphery of the project site to help attenuate noise levels and abate heat and absorb some pollutant emissions. At kung yan yung nakasulat doon sa condition number 1, so ganun din, condition number 1. And then status of compliance, we can say yes or no. Siyempre, we always indicate yes, we comply with all the conditions. Kung ilang conditions yon, lahat natin i-indicate dito and we say yes. Siguro bibihira may maglalagay dyan ng no. When you tick no, dapat meron ka ditong ilalagay na actions taken na kung hindi pa talaga completed yung yung compliance natin at meron pa tayong gagawing aksyon. Ang common dyan, yung mga kondisyon ng pagtatayo ng structure, hindi naman agad siya natatapos, kaya pwedeng patuloy yan, ongoing or continuing compliance. Ano po? So just check your ECC at lahat ng nasa condition doon na nakasulat, indicate dito. We have also the environmental management plan or program. By the way, dito sa other ECC condition, sa mga CNC holder, you can indicate here yung not applicable. At yung status of compliance ay yes, at yung actions taken ay not applicable pa din. Kasi syempre, wala naman tayong kondisyon na nakasulat sa ating Certificate of Non-Coverage. Same dito sa Environmental Management Plan or Program. If you are CNC holder, you can just indicate NA or not applicable, tick yes sa status of implementation, and then tick right not applicable. Sa mga ECC holder, common naman na may kasamang approved environmental management plan or programs, we can just indicate here. Halimbawa, meron tayong program for air quality management. At halimbawa, meron tayo ditong energy conservation program. Ano ang status of implementation? Siyempre, laging implemented siya. Ano? Implemented. So lahat ng nasa EMP natin, Environmental Management Plan, indicate natin dito yon. At kung ano po ang status ng implementation. At sa panghuli, we have the solid waste characterization or information, including brief description of the solid waste management plan. Mag ECC holder man or CNC holder, applicable po ito. Dito, nagpapakita dito ng quantity ng waste generation, the volume of waste generation. Kung meron tayong solid waste generation, ano yung volume ng generation, no? So pagka tiningnan mo ang ating mga solid waste, naka-classify sila into 3. We have the biodegradable, we have the recyclable, and residual. Ang tanong nga lang dito,
ano ang volume ng waste generation per month, and what is the volume of generation per quarter. At yung na-generate na yon, yun din sigurado ang i-collect. So the quantity collected per month at per quarter, expressed in tons. At dito rin ini-indicate kung ano ang entity in charge of collection. Ano po? So mula dyan sa ating mga requirement or condition, i-indicate natin dyan yung mga value of generation. So halimbawa ito sa recyclable, meron tayong na-generate na 0.09 ton per month sa recyclable, at sa biodegradable naman ay 0.18 ton per month average, and then sa residual 0.03. Sa loob ng isang quarter, kung iisipin, ilan po yon yung sa recyclable. May mga nag-actual recording nito base sa weight na na-generate. Meron namang iba na tina-times 3 lamang ito, no? So, yung estimated quantity. Kaya minsan makikita mo naka-times 3 na lang siya. So, yung quantity generated expressed in tons per month saka tons per quarter, mas maganda ma-record talaga actual kung ano ang na-generate. Hindi lang siya ita times 3. So, just representation lang kung ano dapat ma-indicate dito. Yung mga volume na ma-generate, at ito naman yung mga volume na i-collect. So, kung ano yung na-generate most likely sa isang buwan, yun din yung volume na i-collect. At sino yung entity in charge in collection? Pwede siguro ito sa LGU contracted garbage hauler ng nasabing city or and province. So mahalaga na pagdating sa entity in charge of collection, i-indicate talaga sino at nasaan ang kanilang garahe o lokasyon. Ano po? Halimbawa, dito sa recyclable, we can say na ang in charge sa collection ay isang junk dealer na located sa isang city and province. Ano po, sa biodegradable, kung hindi pa rin ang LGU contracted garbage hauler, kung ito ay nag-undergo ng on-site composting, indicate pa din yung city and province. At basically sa residual, yung pong mga dependent sa mga LGU contracted garbage hauler, yun ang nilalagay natin dito. LGU contracted garbage hauler. So after na ma-indicate mo ang mga volume of waste generation, kailangan ngayon na i-indicate mo naman ang iyong brief description of solid waste management plan. Lalong-lalo patungkol sa waste reduction, segregation, or recycling. Ano ba yung mga management plan ng establishment na ito? Pagdating sa reduction, segregation, and recycling. So, nag-iiba-iba na siyempre dyan ang bawat establishment. So, ito ang ating Module 5, at kapag ka na-complete mo yung information ng Module 5, do not forget to click this button, Save Page, para ma-encode yung mga information. And of course, you need to click this export button, no, para ma-download mo yung iyong information, yung module 5 na magiging kasama ng iba pang mga modules in module 1, 2, 3, 4, saka yung module 5 na ito at module 6. Pag na-compile mo siya, yan yung self-monitoring report, at yan naman yung paraan para ma-compile mo. You need to export. At kung kailangang um, i-reproduce talaga, pwede natin yang i-print. Ano po? Pero kailangan talagang i-print kasi in Module 6, magpapa-paste
pipirma tayo sa ating mga managing head at ipapakita mo siyempre yung content ng iyong report, hindi lang yung module 6. At magpapanotaryo ka din, kaya kailangan talagang exported mo ito, na export meaning download, meaning download. Ma-download at ma-print at siyempre 'pag nagpanotaryo, physical yung ninanotaryohan. Nasa module 6 po 'yun. At kumukuha ng kopya siyempre ang law office. So napakaimportante din nitong export button kasi diyan niyo 'yan ang paraan para ma-download yung in-encode natin. Let's click export. So 'yan na 'yon, 'yan na yung information na nilagay mo. So all you have to do is print this document at puwede na ngang ipakita sa ating managing head. So if na-save na natin yung information sa module 5, so click natin yung save page, papasok na kayo sa ating module 6 at yan na yung huling module ng self-monitoring report. So I hope may natutunan kayo in preparing module 5 ng self-monitoring report pertaining to PD 1586. If you want to know more about preparing self-monitoring report, especially Module 6, sa susunod nating gagawin, please subscribe to this channel. Please also share this video. Please like this video. Maraming salamat for time listening and God bless us all.